Okay, banat, no? Subject is, unahin natin yung QD mo na. Question, document, examination, start. As usual, sir, kailan yung reply? Bukas na body yung video, bukas na. Tatapusin ko muna yung live lahat bago kayo reply kasi i-edit ko pa para maganda. Banat, maya na kayo magtanong. Siyempre, question, document, examination, start tayo sa basic document. Okay? Pag sinabing etymology, ano ulit? Pag sinabing etymology, origin. Saan ba nanggaling yung word na document or etymology of document? Yan yung etymology. Saan nanggaling? A document comes from a Latin word, documentum. Okay, yung document pala nanggaling sa Latin word na documento. Ibig sabihin lesson. Tama naman kasi halos lahat na laman ng document ay lesson. Kaya pala tinawag na document. Kasi nanggaling siya sa Latin na documentum. Ang laman niya lesson. Okay, punta tayo sa technical definition. Technical definition ng document is any material that contains a mark, symbol, sign. Mark, may laman daw ng mark, symbol, sign. Pwedeng visible, kitang-kita, pwedeng medyo kita, pwedeng invisible. Kasi may mga invisible writing tayo, di ba? Sa forensic, yung meron tayong mga invisible writing kapag gumagamit ka ng sympathetic ink. Okay, tanong-tanong. Sige, kunting recap pa sa photography. Doon sa mga invisible writing, anong light examination ang gagamitin para makita mo yung invisible writing? Sagot? Daming bata. Ultraviolet light, no? Sa mga bata, pwede siyang visible, partially visible, pwedeng invisible. That may present lang. Purpose talaga ng document, ultimately convey a meaning or message to someone. Yung pinaka-purpose ng document, kaya nga lesson para mag-atid ng meaning or message to someone. Yun yung pinaka-technical definition ng document. Any material na may marka, symbol, sign na naghatid ng meaning or mensahe sa iba. May tanong, pag nagsulat ka ng love letter sa dahon ng saging, nagsulat ka ng love letter sa dahon ng saging, considered ba as document, ang dahon ng saging? Pwede ba? Pwede nga. Bakit dahon ng saging? Hindi naman papel yun Any material. Very good. Any material, kahit anong material. Very good. Pag nagsulat ako ng death threat sa bato, no? Pwede ba siyang document? Yes, sir. Pwede. Alikabok. Diba? O pwede sa kisame. Kahit saan, any material, kahit saan ka magsulat mo, kahit sa itlog mo magsulat ka ng love letter, magsulat ka ng I love you sa itlog mo, tapos ipapasa mo sa jowa mo, no? Document din yun. Any material. No? Tama, diba? Tama, mali. Yung mga tattoo. Tama, sir. Parang tattoo ka sa itlog mo. Pinapasa mo sa girlfriend mo, I love you, no? May tattoo ka sa itlog mo, diba? Pwede. Tama, mali. Tama. Tama, sir. Sa itlog. Okay, ito yung legal definition ng document. It is any written statement by which right is established. Yan yung karapatan mo dyan in-establish, your obligation is extinguished. Example niyan is deed of sale. No, deed of sale. Example niyan is last will and testament. Diba? Right in. Diba? Ito pinapamana ko na to sa anak ko yung lupa. My right established. Last will and yun yung mga legal definition ng document. Okay, legal classification of document. Meron tayong 4. Yan, legal. Simplihan lang natin, makinig kayo, makinig. Pag sabing public document, tandaan nyo lang dyan, intervention yan. Intervention of notary public. Ito yung mga dokumento na intended mo para malaman ng iba. Ito yung mga dokumento na kahit malaman ng public, okay lang. Ito yung mga document na mayroong intervention ng notary. Hindi si notarize. May public official na nag-intervene. May government agency na pumagitna. Parang ganun. Example neto is yung driver's license. Public document yun. Driver's license, diba? Ano yung public official yan? LTO, sir.
Di ba? Di ba? May public official na pumakit na. Then, police clearance. Police clearance. Public document yan. Ano yung public agency? Anong government agency dyan? PNP. Di ba? RTC nyo, di ba? Pag kumuha kayo ng requirements, RTC clearance. O, di ba? Hindi RTC. Ano pa? O, magbigay ng sample ng public document. Memo, memorandum sir. Deed of sale. Parang hindi siya memorandum. Titulo. David, sir. Pwede, affidavit. Pwede. Affidavit. No. Affidavit, korte. Pwede. Ano pa? Basta may pumagitna na government agency, police clearance, RTC clearance, NTC clearance. Yan. Notaryado siya ng public official. Yan. Intended siya na malaman din ng iba. Pag sinabi natin, ang kabaliktaran ng public document is itong private. Without the intervention of notary public. Hindi siya notarized. Walang government agency na pumagitna. Ano example ng private document? Kaya private Ha? Last will, sir. Okay, very good. Last will and testament. Last will. Sinong government agency dyan? Wala naman eh. Wala namang pumagitna dyan. No, yung mismong nagsulat lang, tsaka pirma niya, yung tao lang na siguro mamamatay na, yun lang. Tsaka sa pamamanahan niya, sila kaya ang private, privacy. Walang government agency na pumagitna. Sino? Wala naman. Paano pa? Another example ng private document. Sige, mag-isip ba? Letter. DRI sir. Very good. Love letter. O love letter. Sa'yo, check. Wala namang government agency dyan. Diary. Pwede, diary. Notes yun dyan. Notes. Yung mga nagsusulat kayo ngayon. Yan. Wala. Tandaan lang. Sa private document, walang pumagitna na government. Without the intervention of notary public, private. Ang kabaliktaran niya is public document. Intervention of notary public. Excuse letter. Pwede, no? Pwede, excuse letter. Very good. Excuse letter. Pwede. Ayun, punta naman tayo sa official document. Napunta tayo sa official document. It's a document which is issued by a public official in the exercise of his function. Tandaan niyo, seal. Bears. Lamay ng layan. Yan. Bears the seals of the silyado. Ito yung official document, ito yung mga dokumento na ini-issue dahil sa opisina nyo. Dahil may opisina kayo ini-issue nyo. Silyado ng opisina. Yan, dahil sa exercise of the function of the example ng official document, silyado. Yung mahirap at least, no? Yan yung mahirap ibigay sa inyo. Yung example. Barangay clearance sir. Barangay clearance. Silyado yan ng registrar. Silyado ng registrar. Yan. TOR. Random of. Memorandum of. COE. Memorandum sir. Wait lang. COE, Certificate of Enrollment. Pwede. Very good. Lupit na nakakakuha ako ng example sa inyo, no? At least natututo ako sa inyo, buddy, para sa sunod na lecture kung may alam ako. Pwede. Kasi, record, sir. diba, no? May opisina yung review center. O pag silyado ng opisina, pwede. Certificate of Employment. TOR sir, TOR. TOR. Basta silyado siya, buddy, silyado. One more. Sir, tanong sir. Okay, wait lang, may tanong si buddy. Wait lang. Yun lang tandaan niyo, pag sa public document, no, intervention of notary public, official document, silyado ng opisina. Lahat ng official document is public document. Lahat ng official document is public document, pero hindi lahat ng public document is official document. Hindi naman lahat ng public document silyado. Then last is commercial document is any document defined and regulated by Code of Commerce. Basic example nito, commercial document dahil sa business transaction. Resibo sir. Receipt. May tanong, Sir, kapag ang last will, sir, may notary ng public official, still private, magiging public document na siya. Pag yung last will of testament,
notaryado na notaryado ba sa pinanotarize nyo, magiging public document na yung body, maka-convert na siya. Sir, yung PSA, public or official? Sige, kayo sumagot. Yung PSA nyo, yung parang birth certificate, public or official? Tingnan nyo Official document. PSA, statistics, di ba? Yung parang birth certificate mo, may pumagitna pa dyan na may pumagitna pa dyan na government agency? May pumagitna? Meron sir, Ano? meron. Statistic. Yun nga, meron. Pwede siyang public document, pero pwede rin siyang official body, no? May silyado. Silyado, sir. O, dalawa, pwede siyang public, pwede siyang official. Pwede siyang public, pwede siyang official. Kasi pag ni-research mo, lumabas yan sa board, sir, yung last will, yung last will, pag pinanotarize nyo yan, magiging public document yan. Although private siya, magiging public siya pag notaryado. Dali dati. Ubus anang green. Kana. Ano ang sabi? Business certificate, sir. Business permit. Business permit. O, business permit daw. Official, Yung business sir, permit official. kasi, Official, sir. pwede rin siyang official. No? Business, pwede siyang official, pwede rin siyang public. Pwede ba siyang public? May pumagitna ba sa business permit? Sino ang public official na pumagitna? BIR. Pwede siyang official, pwede rin siyang public. Sir, pwede din siyang commercial document, sir. Code of dahil sa business, parang hindi ba? Hindi. I will, i-confirm ko yan. Kasi hindi mo naman bumili. Hindi ka naman bumili. Wala namang business transaction, kumuha ka lang ng permit. Kasi pag sinabing BIR, hindi ka naman bumili sa kanila. Hindi ka resibo, bumili ka, merong business transaction. Sa BIR, wala namang business transaction eh. Walang business transaction na nangyari. Nagbayad ka lang. ATM card, sir, okay, ATM. O, sige, sagot. ATM. Anong klaseng document yan? Sagot. Tingin nyo sa tama. ATM. Unang tanong ko muna ganito muna. Makinig. Ganito ang banat natin. Sige, ATM. Unang tanong. Wait lang. Unang tanong. May public official ba na pumagitna sa ATM? Meron, wala? Wala, no? Wala. Pwede ba siyang tawag dito, private document? Pwede ba siyang commercial? Hindi rin. Hindi No, sir. hindi private. Ano ba private? Ba siya official? Hindi rin pwedeng official. Pwede ba official? Hindi rin. Sa'yo yan eh. Private, sir. Sa'yo yan eh. Yan. Pwede, no? Isa-isahin nyo lang. Yan, ganyan. Sige. Di ba at least alam nyo, Gcash? Wait lang, isipin ko muna ba di ba yung Gcash, merong parang ATM sa Gcash? Opo, sir. Parang din, sir. Meron. Pwede bayad, no? Bayad. Private yan, private. Pwede, sir, pwede. Commercial yan. Pwede siya sa commercial, Pwede siya sa commercial. Pa-verify, sir, sa last will na notarize. Sige, buddy. Kasi alam ko sa last will na, mamaya mag-discuss natin yan. Yung mag-discuss natin mamaya. Sasagutin ko yan mamaya, buddy. Na ano ko yan, nasali ko yan sa PowerPoint. Tingnan mo mamaya, CC Press Kokorong. Tingnan natin mamaya. Mandito yan, masasagot yan. Baby, kalma, no? O sige, tanong apat sa apat. Tanong. Sir, yung dun sir sa official document, sir. Kanina kasi sir may nakalagay sir na TOR. Yung sa TOR kasi sir, paano kunyari sir nakalagay po kasi doon issued by public official. Ganun po, bears the seal of the official. Paano sir kung kunyari nasa private school ka sir, hindi naman public official or nasa public office ang sir. Kasi May nakalagay ba na ako, sir, definition na? Wait lang, madam. Wait lang. Bears the seal of the office. Wala akong nakitang public official. Basta office. Kasi diba yung private school, may opisina din yun eh. Yung school eh. Pag nag-issue siya ng TOR, pwede siyang bumag sa official document. Ang point lang ng official, dito sa opisina. May nabasa ko. Public is a document which is issued by a public official
Ang tanong kasi dito, ano ang pinaka-definition ng public official? O ano? Ano ba public official or public officer? Ano sir, merong authority vested by the public government. O authority vested by the public government. Ang tanong kasi doon, ang tanong ni Buddy, pag public school, public school, tawag ito, automatic, pwede siyang maging, pwede siyang official document. Based on definition kasi public official, ang tanong ni Buddy, paano pag private school? Pag private school, no, ang nag-issue ng TOR. Medyo i-clarify ko yan, Buddy, i-clarify ko, i-assignment ko yan. Yan yung assignment ko. Ayoko mo nang sagutin, Buddy. I-research ko muna. Okay lang. Ayoko mo nang sagutin. Medyo napaisip ako sa tanong mo, ano. Okay nga, tama, no? Kasi, tanong lang kayo ng tanong, ha. Pag kaya kong sagutin ko. Pag hindi kaya, assignment. Yan, assignment ko yan. Kasi tamang sabi ni Buddy. Tama. Kasi, based sa definition, kasi maraming definition. Kasi sa set A ko, may another definition dun, eh. Bears the seal of the office. May ganitong definition lang, Buddy. General. Baga dito, iba yung definition yan. Hindi naman limited kasi yung definition niya dito lang. May another definition pa to sa ibang notes. Pero sige, I will clarify that. Clarify ko yan, Buddy. Clarify. Salamat. Paulit-ulit, sir. Kasi, sir. Ano? Di ba pag 30 years na yung document, pwede di na yan ipanotary kasi madadaanan natin mamaya yung ancient document. Yung ancient, ang tawag dyan, ancient doc. Madadaanan natin mamaya. Cheque. O, cheque. Ano yung cheque? Mag-brainstorming tayo dito. Commercial document. Cheque. Sa tingin nyo saan pasok yung cheque, no? Commercial, sir. Commercial, pwede commercial. Commercial document. Check. Sir, parang nasipo ko na yun, sir. Ano pa? O, sige, tanong. Balikan ko to, Buddy. Balikan ko tong ano mo, Buddy, a private document na ini-issue ng school. No, pero sa pagkaalam ko, Buddy, pasok siya sa official. No, sa set A ko kasi may definition ng ano na bears the seal of the office sa set A ko. Pwede siyang pumasok sa official, pero i-clarify ko. Pero alam ko, ano talaga siya official. Silyado. Ang keyword ko lang kasi sa official, Buddy, silyado. Silyado ng opisina. Yun, nabanggit mo, nakita mo kasi dito public official, tama. At least alam mo yung medyo advanced na si Buddy, no? Advanced. Na sila, magaling na sila kumalikot ng mga yan ang mga definition tsaka mga elements. Sige, tanong. Klaro na first. Wait lang. Tanong lang ng tanong, Buddy, huwag kayong mahihiya. Kasi sagutin ko yung pagkaya. May problem yan. Kasi gusto ko rin matuto sa inyo, eh. Hindi lang kayo natututo sa akin, ako din sana. Tapos pag may correction, correct. Sir, parang medyo mali. Okay lang yun. Ito lang. Ang mga sinaksak si Ling, si Alo, tapos si Alo, 50-50 sa hospital na buhay, si Alo, magiging part, rest gestay, si LJ yan, Buddy. Ano muna tayo? Forensic ka? Ayaw ko muna sumagot sa ibang area. Forensic niya. Forensic muna tayo. Si LJ, sunod na yan si LJ. Babysitting natin yun. Klaro na tayo, klaro. At least na-himay natin, no? Yung legal classification. Advance si Buddy, advance. Sir, sabi niya, sir, although private school siya, pero verified siya ng CHED, considered as official document, tama po ba, sir? Pwede kasi may mga private school, o pwede, tama, Buddy, tama. May mga private school naman kasi, meron ba may mga private school? May mga private school ba na hindi accredited ng CHED? Meron, alam ko meron sa Mindanao. May criminology nga doon, merong criminology school na hindi verified ng CHED. Kaya pahirapan. Sir, ibig sabihin po ba noon, accredited po ng CHED, yung private school na yon. So, yun yung dahilan kung bakit siya public document. Then, ibig sabihin po yung ATM, dapat public document po siya kasi po,
Accredited po siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tama po ba, sir? Ano ulit? Bali ulit? Pakiano? Medyo, sige. Ay, yung ATM, Kung yung, di ba po kasi sabi po natin, ay sabi po yung ano, yung link comment po, daw po, official document EOR, dahil daw po, under daw po ng CHED, ano po, ang private school, then massasabi po ba natin na yung ATM po ay official document din dahil regulated po or under po ng Bangko Sentral ng Pilipinas yung yung nag-issue ng ATM. another assignment ulit ba? Another assignment ko ulit sa'yo. Ang dami na assignment sa'yo ano no? Pati lang. Pag retaker. Hindi, yung first one yung retaker lang. Ba, di ba sa akin ko ulit to sa'yo another assignment? Dalawang assignment. Ayaw ko munang sumagot. Okay lang ba? Okay lang? Opo, sir. Thank you po. Thank you. Medyo nagpapawisan ako dito. Maraming mga matatalino pala dito. No? May mga scholar ata dito. May mga Latin ako dito na scholar, no? Sige lang. Okay lang yan. Hindi naman ako nahihiya. Kahit di ko masagot. No problem yan. No problem. Dito sa book na binabasa. Tanong lang kayo, pwede ng tanong lang. Any instrument issued by the government or its agent or its officers having the authority to do so in the offices. Wait lang, ilang minutes pa lang nabubuang na ako. Sarap talaga makinig pag ganito napapakinggan ko. Sige lang, walang problema. No, kaya nga dito tayo, yung sabi ko, hindi tayo formal dito. Hindi tayo formal. Baga, may matutunan ako sa inyo, may matutunan din kayo sa akin. Baga, pwede nyo kayo correct. Pwede ko rin kayo i-correct. No problem yan. Sarap makinig pag maraming matatalino ka nga klase. Kasi, baga, hindi ka lang nag-i-stay dito eh. Baga, nababanat yung isip, ganito pala, may ganito pala. Yan. O, klaro na tayo dito, klaro na. Okay, sige. Yes, sir. Sige, banat. Sige, ano lang kayo buddy, sa mga ano dito, mga Latin honor, support kayo sa akin, Pag may ano. Kasi alam ko magagaling kayo yan. Okay, proof of authenticity. Revise rules on evidence, yan. Makikita yun sa Rules of Court Rule 132 Section 9. Classes of document. Pagdating okay, meron tayong 4 na legal classification ng document. Merong 4 na legal classification ng document. Ngayon, pag yung dokumento, gusto mo lang siyang i-present as evidence, magiging 2 na lang yung classification. For the purpose of presentation of evidence, 2 na lang. It's either public, tsaka private na lang. Kasi yung official, it's either public, itong official, at itong commercial, magiging considered siya as public document kung ipipresent mo siya as evidence. Ganyan ang mangyayari dyan, mga buddy. Okay, public documents are the written official acts or records of the official acts of sovereign authority, official bodies and tribunals, and public officers, whether of the Philippines or of foreign country. Documents acknowledged before a notary public, except last will. Ito na yung sagot mo pa sa tanong ni Buddy kanina. Sir, yung last will ba? Yung last will ba, pag notarize, magiging consider mo siya as public document or mag-i-stay siya as private document? Ito ang sagot, Buddy. Bravo. Ito pala yung sagot. Document acknowledged before any notary public, magiging public document siya except last will. Ibig sabihin yung last will and testament, kahit ipanotarize mo siya, except siya, still a private. Nasagot yung tanong ni Buddy kanina, no? Nasagot. Matic honor na ako. Kaya sa Buddy, sila nagtanong kanina, ito pala yan. Kuha. Baka pag lumabas ulit sa board nyo, pag yung private document ba, notarize, na pinanotarize mo, magiging ano ba siya, public or private? Itong sagot. Still a private. Kasi okay, public records kept in the Philippines or private documents are required by law to be entered there. Yan yung mga klase ng mga Buddy. Ito yung mga klase ng public document, A, B, and C. All other writings except sa nabanggit, pag hindi nabanggit dito, yan.
private. Proof of private documents, mga before any private document, pakimute mga bati ng pakimute. Before any private document offered as authentic is received in evidence, its due execution and authenticity must be proved either, mga yung private document offered as authentic is received in evidence, pag present mo sa evidence, its due execution and authenticity must be proved. Kailangan patunayan. Para magbigay ka ng pruweba doon sa private document, talaga na genuine siya, no? Na authentic siya. Paano mo i-prove yung authenticity? By anyone who saw the document executed or written. Okay, nagsulat ng last will ng testament. Lahat ng mga nakakita doon sa tao, pwede yung abogado mismo nung nagsulat. Siya pwede siya magpatunay na authentic yung private document na kasi may present as evidence. By evidence of genuineness of the signature or handwriting of the maker. Okay, manig, Section 21, when evidence of authenticity of private documents, okay lang daw, kasi as a general rule, magaling, as a general rule, yung private document, bago siya tanggapin as ebidensya, authenticity must be proved. Yan yung general rule. Pero may exception. May exception. When evidence of authenticity of private documents, hindi na kailangan daw, not necessary, na na-prove yung authenticity, where a private document is more than 30 years old, is produced from a custody in which it naturally found it genuine, and it is unblemished by any alterations or circumstances of suspicion, no other evidence of its authenticity need not to be given. Okay, ulitin ko. As a general rule, yung private document, bago siya i-receive, tanggapin na sa ebidensya, authenticity must be proved. Pero may exception. Merong mga private document na no need, yung authenticity, no need not to be given. Ito yun, no? Hindi mo na kailangan patunayan yung authenticity niya. Kung private document is more than 30 years old. Diba, yung last will and testament nakita mo sa baul, 31 years old, na hindi man lang siya nagalaw, kasi nakalock yung baul. Anong tawag doon sa document na yun? Anong tawag doon sa private document na yun? More than 30 years old. Nakita siya unled. Kasi yan yung exception sa general rule. Anong tawag dito sa document? Private document is more than 30 years old. Ancient document. Ancient document. Yan, ancient document. Okay, very good. Okay, no? Next. Ito na nga. Ancient document, pwedeng deeds, o deeds of sale, last will, and other writing more than 30 years old. Hindi lang basta 30 years, more than 30, hindi lang yun yung requirement para matawag mo siya na ancient. Forget more than 30 years old, ancient na. Diba? Kailangan, hindi siya nagalaw. Diba? Which it naturally found as genuine, hindi siya unblemished by any alteration, hindi siya nagalaw, hindi siya nabago. Yan yung pagkasabi natin sa ancient document. They are presumed to be genuine without express proof when coming from the proper custody. Kaya pag tinanong ko yung mga body, ano yung general rule sa private evidence bago siya i-opera sa evidence, kailangan authenticity must be proven. Exception, ancient document. Okay, ito, siguro sa document, pakimute mga body, pakimute. May dalawa tayong categories ng document. Meron tayong standard, tsaka yan, collected. Meron tayong standard, tsaka QD. Ito na yung QD, question doon. Pag sinabi kasing question document, mga buddy, kaya question document eh. Pagka ini-scrutinize or kini-question mo yung dokumento, is a document that is questioned. Bakit mo kini-question yung dokumento? Hindi mo alam kung saan ang galing yan. Ano ba yan? Saan ba nang galing yan? Ano ba yung content niyan? Ba? Regarding its production arousing serious suspicion, basta pinagsuspetsahan mo na yung dokumento, kahit sabihin mong genuine ba yung document, magiging QD yan. Kasi hindi mo alam yung origin yan, hindi mo alam yung content yan, hindi mo alam kung binago ba yan.
Yan yung QD. Ngayon, pag tinanong ko kayo, example ng question document is question signature. Ito yung common mga body, question signature. Perma ni Dean. Uy, perma ba ito ni Dean? O the moment na tinanong mo na QD na yun. Ngayon question document na yun. Katanong, ano yung tawag doon sa dokumento na pangumpara mo sa QD? Ano ang tawag doon sa dokumento na pangumpara mo sa QD para malaman mo kung genuine siya o hindi? Ano tawag doon sa dokumento? Okay, very good. Standard or other term of standard is? Exemplar. Very good. Standard or exemplar. Document in which the origin is known can be proven. Yung standard kasi mga buddy, yung origin known. Yung QD, hindi mo alam kung saan ang galing yan. Kaya nga question mo eh. Yung standard or exemplar, alam mo yung origin. Alam mo na genuine siya. Diba? Alam mo na genuine siya. Ngayon, merong dalawang klase ng standard. Collected tsaka requested. Collected tsaka requested. Pag sinabing collected or other than is procured, ito yung mga standard na ano. Ay, unahin mo natin yung requested. Unahin mo natin yung requested para in time ito. Pag sinabing requested are those which are given or made upon request. Na-request mo siya at the moment. At din, may nakita akong perma mo eh. May nakita akong perma mo. Hindi ako sure kung sa'yo. Pwede pa perma ngayon. Ang tawag doon requested or dictated. Nag-request ka at the moment. Paano pag hindi available si Dean? No? Yung sekretary niya, tinanong mo, ma'am, nandito pa si Dean, wala. No? Paano ko malaman kung ano to, kung QD or hindi? Pwede yung mga permahan niya na dati, pwedeng kolektahin ko na lang. Yung mga permahan niya na dati, alam mo naman ano yun, na genuine yun eh. Kasi sekretary ito, ang tawag doon is collected or procured. Yung mga na-permahan niya na dati, kinuha mo na lang. Pero pag na-request mo at the moment, yung requested or dictated. Yan yung point. As collected or procured standards documents obtained from a file, document executed yun. Dahil sa mga ginagawa niya araw-araw, yung mga pinirma niya araw-araw, dahil sa official, social, or personal activities, so yung collected or procured. Baby, tigda ko. Ito pa. Sa pagkuha ng collected or procured, sa pagkuha ng relative dates between question document and the standard, kailan nyo yung relative dates na QD tsaka ng standard to be obtained, standard must be contemporaneous. Ano ibig sabihin ng contemporaneous? Dapat dito sa collected, contemporaneous siya. Standard must not be more than 5 years before or after the date on question document. Ganun ba? Yung QD is, 2019. Dapat yung kukuhanin mo yung standard or collected standard, contemporaneous. Ano ibig sabihin namin ng contemporaneous? Lumabas sa board exam namin, may Hindi siya updated. Ito yun. Dated. Hindi tata sir, nakamute. Parang nakamute. Nakamute ko, sir. Nakamute sir, nakamute. nakamute ba ako? Sir, ulit. Nakamute ba ako, tol? Okay na, sir. Okay na. Sir, kanina sir. Sir, paulit sir. Ako lang. Yes, sir. Saan tayo banda dito sa ano? Contemporaneous. Okay, ulitin ko. Narinig. Yes, sir. Bago kumuha ng collected or procured standard, ng mga day-to-day activities ng tao, sa mga na-permana dati ni Dean, dapat nakamute. Okay na, sir. Okay. Hindi sir, okay na po. Kasi signal nyo yan, baka di ba? Signal nyo sa wifi. Okay, ulitin ko Sa collected or procured, dapat contemporaneous. Ang ukunin mo, standard. Pag sinabing contemporaneous, standard must not be 5 years before or after. Kasi 2019 yung QD, 2020, 2021, 2022, 2023, pwede pa.
2020, 19, 2018, 17, 16, 15, 14. Hanggang dito lang. 5 years before rapture, sa pagkuha mo ng collected standard, yung panahon temporaneous. Nakuha nyo, nag-gets yung mga bali, nag-gets nyo? Nag-gets nyo ba, nag-gets? Yes, sir. Yes, sir. Amount of Yes, writing, amount of writing standard, gaano ba kadami yung standard doon na kukunin mo dapat? The more the merrier. Yan, the more the merrier. No? Yan, the more the merrier. Yan, dictation, sa requested or dictated naman, at least 3 times. Yan, then pwede pirma ka 3 beses, parang ganun. Kasi pang gagamitin ko na pangolekta. No? Yan. Okay. O, punta na tayo sa classes of... Nag-gets nyo na mga buddy? Nag-gets nyo na yung QD, nag-gets nyo na yung standard at yung dalawang anak ni standard. Gets nyo na, gets? Okay. Punta tayo sa classes of document. Classes of QD. Yan, classes of QD. Ang pinaka-common dito, documented question signature. Yan. Document containing fraudulent alteration para may binago. No, yun nga, last will, may binago, may in-insert ka dyan na may binura ka or may dinagdag. Holograph document, a document that is completely written and signed by one person. Yun ang ibig sabihin ng holograph. Yan yung mga dokumento na sinulat ng isang tao. Yan, deed, mga deed of sale, last will. Document question as to the material used in their production. Document question as to their age or date. Kasi meron ganyan mga body. Document question, kasi yung nakasulat sa date is 1956. Yan yung nakasulat sa date. Di ba meron tayong chemistry? No, may chemistry tayo. Nung kinuha yung sample ng ink, doon sa letter, nung tinignan yung ink, di ba? Hindi naman yung ink. Pang 2019 yung ink eh. Diba? Yung ink, na-produce yan or nauso lang siya 2019. Tapos yung date, ba't 1956? 7 peke na yun. O yan yung mga example yan sa the age or date. Di ganoon din sa typewriting natin mga league. Documents involving typewriting. Document which may identify a person through handwriting. Genuine documents. Pwede yung mismong genuine documents eh. As long as tinatanong, ina-attack or dinidispute. Magiging QD yan. Yan. Yan yung mga klase, mga bali. Pakitandaan, pakipamiliarize. Kasi baka ang banat na examiner rito, among the following are classes of question document. A document with question signature. Tandaan nyo ang banat dito na examiner, ganito, posible na ganito. Classes of document, classes of question document. Among the following are classes of question document except, hanapin mo doon yung hindi, question document. A, document with question signature. B, document containing fraudulent alteration. C, holograph document. Or letter D, collected standard. Walam yun na. Hindi naman, yung collected standard, hindi naman QD yun eh. Yun, exemplar yun, ipangumpara yun sa QD. Kaya pakita-familiarize yung walo body. No need to memorize. No need to memorize. Sa recorded na lang po ako manonood. Sir, walang problema. Sa mga may ngayon, yung iba kasi kung may review center, no? May iba may trabaho, yun yung purpose ng reply natin para makakuha yung iba. Writing and signature. Anong pinagkaiba ng writing sa handwriting? Writing is the visible result of a very complicated series of acts. Ito muna tayo, sa handwriting is a visible effect of bodily movement which is an almost unconscious expression. Sa handwriting, parang kasama na yung kamay mo, may meron ng bodily movement. Nagsusulat ka, yung nasulat mo na, yun na yung writing, yun na yung visible result. Sa handwriting, kasama yung kamay mo gumagalaw. Tapos yung natapos mo na, yun yung visible, yun yung writing yan. Mga basic. Development of writing dahil development of writing. Children, parang evolution of writing ba? Parang ganun siya mga bali, evolution of writing. Ito yung una. Children learn writing by following the school copy or model. Yan yung una, yung mga copybook form. Yan yung copybook form. Yung mga yung sa di ba sa taas ng blackboard nyo, meron mga doon,
Pero mga letter A, B, C, D, di ba? Yun yung una. Doon natututo yung bata, pinapalo na yung school model. After acquiring some degree of skill, the children no longer follow the school model. Ba? Hindi na sila tumitingin doon, nasa isip na nila, nakabisado na nila after sa paulit-ulit. As speed increases, conscious design and regularity begins to break down. Pabilis ka ng pabilis, nagiging unconscious ka na. Yung conscious yung A, ganito, then ganito, then ganito. Nawawala na, nagiging unconscious ka na, hindi mo na namamalayan, nasusulat na. Habang pabilis ka ng pabilis. In the course of trial and error, hindi, mali yung ganito, dapat ganito yung tama. Dapat ganito. Modifications are made, simplification, elaboration, addition, or omission. Minsan yung A mo, ginaganyan mo na lagi. Kapag nagsusulat ka ng A, ganyan na. Kasi meron ka ng elaboration na dinagdag. Parang pa ganyan na lagi. Nagiging conscious mo siya na ganyan. Ibig sabihin, dyan napapasok yung individuality. Okay. Pag ganito yung letter A, alam mo kay Pedro yan eh. Siya lang naman gumagawa ng ganyan. Pag ganito, ang nakalagay sa death threat, papatayin kita. Ako si Pedro. Pero yung A doon, na capital letter, hindi naman ganito naman. No? So, hindi siya nagsulat. Yan yung development of writing. Yan yung magiging individual. Di ba sabi natin sa personal identification, pwede mong ma-identify yung tao through handwriting. Yan. Okay, system of writing is the combination of the basic shape and design of letter and the writing movement which was taught in school. Tandaan nyo lang sa system of writing, basic shape and design of letter. Copybook form, illustration of the basic design of letter that is fundamental to the writing system. Ito na yung mga kadi, nasa taas ng blackboard. Yan yung copybook form. Writing movement refers to factors relative to the motion of pen. Ano yung writing? Ganto ka ba magsulat? Ganto ba? O ganto ba? Bala ka? Yan yung writing movement. Motion of the pen. O punta tayo sa 4 kinds of writing movement. Yan. Meron tayong finger movement. Ginagamit ng mga beginner. Ito ba? Ginagamit ng mga beginner. Thumb, index, tsaka middle. Ito lang tatlo. Push and pull lang. Push and pull. Yan, tulak-tulak. Ginagamit ng mga beginner. Hand movement involves the action of the hand as a whole and with fingers but playing a minor role. Sa hand movement, ang pivoting point mo wrist. So, ito yung ginagamit natin ngayon. Halos lahat sa atin. Wrist movement. The wrist is the center of the lateral. The wrist yung pivoting point. Ibig sabihin nito sa hand movement, nakasandal yung siko mo sa lamesa. Wrist movement. Forearm or muscular, ito yung grade, ito yung pinaka-skillful type. Ito yung ginagamit ng mga calligrapher. Yan, forearm or muscular. Elbow naman yung ibig sabihin, elbow yung pivoting point mo, hindi ito nakasandal. Yung siko mo, hindi siya nakasandal sa mesa. Nakalitaw siya. Kaya nga skillful eh. Greatest freedom of movement. Nakagalaw ka ng mabilis kung sanay ka. Yan yung ginagamit ng mga calligrapher. Whole arm movement, pag nasusulat ka ng whiteboard, ang pivoting point mo, shoulder. Shoulder is the pivoting point. Is a writing without rest, used for big writing such as blackboard or yung 4 na writing instrument. Ang common na lumalabas dito, ito ba? Yan. Most skillful type. Yan ginagamit ng mga calligrapher kasi it gives a greatest freedom of movement. Kasi nakalitaw yung siko mo. Imagine mo nakalitaw yung siko mo, di ba? Kung sanay ka sa ganyan, mabilis ka magsulat. Hindi tayo nasanay sa ganyan. Yung PPT ka ipapo, sir, kailan isi-send? Na-send ko na yung PowerPoint yung mga body, na-send ko na. Ayos yung batch na to, medyo okay, medyo nagagalingan ako sa batch na yun, no? Ay, kasi dati, wala pa akong pinapasok ng mga Latin. At least ngayon meron na, no? Medyo nadadagdagan yung idea natin. Hindi lang tayo dito, umaangat. Mapunta tayo sa writing habits. Refers to any repeated elements of one's handwriting. Yan ang sinasabi ko kanina. Repeated elements of one's handwriting. Which serves as an identifying characteristics. Pag sabing significant writing habits, elements of one's writing that are sufficiently unique and well-placed to serve as strong basis for individuality. Kasi yung writing habits, ganyan ka lagi magsulat. Parang ganyan yung letter A.
Pag significant writing habits, pero ito talaga yung strong basis for individuality. Para makilala mo talaga yung isang tao, yun yung sabi ko kanina. Yung letter A niya, ganyan lagi. Okay, ito may ganyan, may buntot yung A niya, no? Yung J niya, laging may ganyan. Yan, ganyan. Ganyan. Yan. Okay, types of handwritings. Meron tayong cursive, joint, dugtong-dugtong. Yan. Dugtong-dugtong. Hand lettering, disconnected. Hiwa-hiwalay. Pag sinabing natural writing, a specimen of writing, executed normally. Yan talaga yung normal na sulat mo, natural. O, ganito ako magsulat. Without any attempt of alteration, wala kang intensyon na itago yung identity mo. Yan yung natural writing mo. This guys, kabaliktaran siya ng natural. Yung this guys, may intensyon ka. Ganito naman yung natural writing ko. Kasi ang ginawa ko love letter. Sige, para hindi ako makakilala ng crush ko, ibahin ko. Gawin kong gantos. Yan. I-incline ko siya. Yan. Yan yung this guys. Attempt of changing his usual writing habits. Yan. Guided or assisted, naka-steady lang yung kamay ng writer. Ina-assist mo sa mga matatanda na, o sige Lola, pero mami na yung last will, pamana mo na sa akin. Gina-guide mo yung kamay. Yan yung guided or assisted. Signature, a name of person signed. Di ba, sa mga nakapanood ng set A, di ba, alam niyo na ano ang pinagkaiba ng set A at set B. Di ba, magkaiba? Kasi yung natin, personal narration tsaka photography halos, malaking dagdag. Tingnan nyo mamaya sa QD tsaka sa polygraphy, mas maraming dagdag dito. O signature, name of a person signed by himself, anong purpose? A sign of acknowledgement. Yan yung sige, ako ang nagsulat yan. Nilagay ba yan sa dokumento para masabi, ako ang nagsulat yan. Yung sign of yan yung signature. Meron tayong model signature. Signature is used as a prototype for simulation or copy. Kung ba gumagawa ka ng pinipeke mo yung perma ni Dean. Ngayon, kinuha mo yung original na perma ni Dean, tapos pinagpraktisan mo. Yun yung model signature, yung original na perma ni Dean na pinagpraktisan mo. Evidential signature, yun yung pag ginamit mo na siya sa ebidensya sa korte. Specimen signature which was executed date, particular time and place, under a particular writer's condition, and for a particular purpose. At daming hindi makasalin. Wait lang mga body, wait lang. Okay, klase ng mga perma. Yan, classes of signature. Pero tayong formal or complete signature used to sign a very important document. Yan yung formal or complete. Ito example mga badi. May cursive na sa taas, may majuscule pa sa baba. Majuscule. Pag sinabing majuscule, lahat capital letter. Formal, yun yung formal signature. May cursive sa taas, may majuscule sa baba. Kaya nga formal, mga very important document, mga legal document, official document, last will, mga kontrata. Yun yung formal document. Meron tayong tatlong klase ng perma. Pag sinabing informal or cursory, used for routine document. Yung mga pang-araw-araw na ginagawa mo. Yan. Ito. Ano lang siya, body? Cursive lang siya, cursive. Yan po, mga routine document, personal correspondence, mga letter. Yan. Informal or cursory. Pakitandaan yung other term. Careless scribble, not so important document. Mga nagre-receive ka ng Shopee, mga autograph, para ka lang ng uubing, para ka lang ng yan. Ganyan, autograph. Yan, tatlong klase ng signature. May gets, kuha. Yes, sir. Okay, next. Forgery. Forgery is an act of falsifying or counterfeiting any treasure or banknotes, paper bills, or any documents which are payable to the bearer. Hindi lang siya limitado sa pera, hindi lang siya limitado sa perma, pati pala yung pera, legal, and forgery. Nameke ka ng yung currency notes, paper bills, kasama din yun, or documents. Is an act of simulating, sabi ko nga
Maraming mga definition na binibigay yung mga iba't ibang libro. Yan. O iba-ibang notes. Kaya pumili kayo ng notes na ano kasi advice ko sa inyo, pumili kayo ng mga reliable na notes na babasahin kasi hindi lahat ng notes reliable. Kasi pag nagbasa ka ng notes na hindi reliable, sayang yung oras. Sana binasa ko na lang sa reliable, no? Productive pa yung oras. Is an act of simulating or tracing somebody's signature without the lot. Ito naman, sa dalawa, nakapokus sa firma. Dito sa forgery, siya parang sa RTC yata to. Yung forgery na to. Kasi kasama dito yung paper bills, currency, banknotes, yung mga cheque, kasama dito. Dito, sa QD, ito, naka-emphasize siya sa signature. Ginaya mo yung pirma ng iba without the latter's consent for profit. Ibig sabihin, pag ginaya mo yung pirma ng iba na may consent ka, hindi pala yung perjury. Di ba? Tingnan nyo yung definition, is an act of simulating. Ginaya mo yung pirma ng nanay mo, okay lang yun, kung kaya mo. As long as pumayag siya. Pero pag hindi siya pumayag, doon na papasok yung perjury without the latter's consent. Pwede pala, pwede pala pumirma ng hindi mo naman pirma. Basta may consent. What if, sir, hindi Tanong. tugma? Yun lang, what if hindi tugma? Ang problema kasi pag hindi tugma, ang receiver, siyempre magdududa yung receiver. Ang point dito, simulating or tracing somebody's signature, kaya simulate, ibig sabihin ng simulate, ginagaya mo siya ng tugma. Tinitrace mo siya, binabakat mo na tugma. Kasi yun na nga, ibig sabihin kasi ng simulation, ginagaya mo. Ibig sabihin gaya, ibig sabihin parehas. Pero pag hindi tugma, hindi ko alam. Pag hindi tugma, ang problema kasi nun yung receiver, kung mapayagan ka o hindi. Yan yung forgery body. Okay, ito na. Major types of forgery. Meron tayong simple forgery is a forged signature where no attempt has been made to make a copy. No, wala man lang attempt para gayahin mo yung mismong perma. Maganda yung perma ko. Sabi mo, okay, ganito. Ganyan. Yan ang sinasabi mo. Hindi mo lang nagaya. Simple forgery. No attempt has been made to make a copy of a facsimile of a genuine writing of a person purported. Other term ng simple forgery, patandaan ba? Di ba wala sa choices yung simple, malito kayo. Spurious. Ay, tandaan, may take note. Minsan kasi hindi gumagamit si examiner ng ganito ng common, no? Gumagamit siya ng other term kasi alam niya na. No, kagaya kahapon sa little finger, no? Ang ginamit sa amin, pinky. Pinky. Alam mo na sana kasi hindi mo alam ng other term, no? Yan yung simple forgery. Hindi mo malang na-copy yung original. No attempt has been. Pag sabing simulated or copied, is a forged signature which resembles the genuine signature. Most skillful form of perjury. Yan. Most skillful form of perjury. Ito yung pinaka-the best sa lahat ng perjury. Kasi kuha mo mismo. Halos, hindi ko sinabing 100% na kuha mo. Halos, kuha mo yung mukha ng original, yung genuine signature. Kasi meron tayong tinatawag dito na constant practice. Yan. Pinagpa-practicean mo araw-araw. Parang nangyari sa klase namin pag pumipirma kasi si Dean, nakikita mo ba yung camera? Pag pumipirma si Dean, bago siya pumirma, gumaganon-ganon muna ng kamay. Parang gumaganon. Tapos pumipirma. Ang ginagawa na ng klase ko, gumaganon-ganon na rin si Gago, gumaganon-ganon na rin. Tapos pumipirma. Nang araw-araw niyang ginagawa, pinagpa-practice yan na kopya niya. Almost the same. Ang nangyari, hindi na kami nagpapirma kay Dean. Sa kanya na lang. Ano nangyari? Sa kanya na lang kami nagpapirma, yung nangyari na nahuli siya, muntik siyang madrap, no? Perjury yung body. Criminology ka, tapos nakagawa ka ng krimen sa school. Buti na pagbigyan. Trace perjury itong weakest type of forgery. Bakit? Binabakat mo is a forged signature which closely resembles the genuine made by tracing process. Binabakat mo. Gumagamit ka ng tracing process, daddy. Kasi pag binabakat mo, saan ba? Dito yung original na pirma. Tapos nilagay mo dyan, tapos binakat mo. Para kang nagdo-drawing, hindi ka nagsusulat. Ano nangyari? Merong tremor, parang shaky, irregularity. Parang ganyan. Pag tinignan mo sa stereoscopic microscope, makikita mo yung tremor, yung panginginig.
Hindi mo yun makikita ng naked eye mo, hindi mo yun makikita basta-basta. Pero pag tinignan mo sa astroscopic microscope, gumaganyan yun. Yan. Kaya malalaman mo agad, ay, tracing itong ginamit, binakat. Ano yung mga klase ng tracing process, mga buddy? Meron tayong carbon outline process, gumagamit ka ng carbon paper. Yan, to. Sa mga resibo minsan. Yan yung una na tracing process, gumagamit ka ng carbon paper, carbon outline. Meron yung indentation process, gumagamit ka ng considerable pressure. Yan. Yung original writing, diniinan mo. Tapos yung bakat sa likod, kinopyan. Yan yung indented process. Meron yung projection or transmitted lang, iniilawan mo sa likod. Yan, to. May ilaw yan sa likod. Tapos kinopya mo. Yan yung modern ngayon, laser method. Use of hologram. Itong madali ma-detect. Mas madali ma-detect tong laser method. Kasi 100% men, kopya-kopya. Kopya-kopya nyo talaga. Gantong-ganto din. Kasi walang ganyan. Hindi perfecto yung kamay mo. Meron na tawag na natural variations. Kaya ikaw ang nagsulat. Yan ako ang nagsulat. Pangalawa, ako din naman nagsulat Parehas ako lang ang nagsulat. Yan para siya natural. Pero kahit sabihin mo ako ang nagsulat, magkaiba yung J, may magkaiba. Mas maiksi yung isa. Yung H ko, tingnan mo, may magkakaiba. Yung O, may magkakaiba. Ang tawag dyan, sa normal na variation is natural. Natural variations. Magkaiba yan sila, magkakaiba, pero normal. Yan yung magsasabi na genuine. Genuine yan, genuine. Kasi normal yan. Kasi pag 100% identical, ni laser yan, gumamit ang hologram. Walang ganun, hindi perfect yung kamay mo. Tandaan nyo, para masabi na genuine yung writing, dapat may natural variation. Hindi perfecto yung kamay mo. Swerte yung school nyo mga buddy pag meron yung stereoscopic microscope. Tsaka mga bullet comparison microscopic, sila mayaman yung school. Sir, wala ba carbon tracing? Ito, buddy. Ito na yun. Carbon tracing. Ngayon ko lang narinig yun Parang ito yan, carbon outline process. Parang ganyan. Ito. Parang ganito. Carbon tracing. Parang ito yan. Parang ito yan ba? Gumagamit ka ng carbon paper. Daming matatalino dito. Lugi ako. Inuman na siguro. Okay yan, buddy. Makinig kayo. Makinig. Pag may matalino, pag ikaw yung pinakamatalino sa isang section, may mali. Pag ikaw yung pinakamatalino sa section, parang may mali. Parang ayaw ko ng ganun. Kasi ibig sabihin, wala ka ng bagong matututunan. Pag ikaw yung pinakamatalino sa isang section, ayaw ko ng ganun. Wala kang bagong matutunan. Pag ikaw yung pinakamatalino sa isang section, lipat ka sa section na ikaw yung pinakamahina. Kasi may bago. O pag matalino ka, lipat ka naman sa ikaw, may bago. Kagaya ngayon, tinan nyo, marami tayong matatalino ngayon, nako-correct nila ako, may na-advise sila, may bago tayo natututunan. In case na tayo lang para sa yung bobo, ang matututunan nating bago, pasalamat nyo. Kaya dapat maganap kayo ng mas matalino. Hindi yan sila threat, tulong. Pag may mas matalino sa atin. Na wag mong isipin competition, mga bali, negative. Pagpasalamat natin yan. Sagot mga buddy, sagot. Huwag bida-bida, no? Huwag kong bida-bida sa so, dapat laging may bago. Document, sir. Document. Okay, very good. Document came from the Latin word documento. Ano ibig sabihin ng documentum kanina? Document came from the Latin word. Okay ba tayo? Yeah. It's a document which is issued by a public official in the exercise of function of civil official. Official. Tamang sagot. Baka sabihin ng iba, pagbasa nyo yung basa ng PowerPoint, may mga typo. Ano baka sabihin mali notes ni Boss, bakit kinakorek natin sa live yan? Nakorek natin sa live. Baka siraan tayo ng iba, May mga spy tayo dito, Magating kayo sa live, kinakorek. Ano kayo, word sa public document? Notary public. In the version of pag private document without ito, business. Sagot.
Ancient. Ancient. Very good. More than 30 years old. Ano tawag sa comment? Very good. Ancient. Pakimute pa. Hindi nung pakimute. Para hindi maano ang recorded natin. Okay. Anong dokumento to? Origin is known. Can be proven, can legally be used. Origin is known. Best answer, best answer. Best answer. Charlie. Charlie, sir. Let's analyze. Delta, sir. But ayan, origin is known. Alam mo kung saan ang galing. Alam mo na genuine. Alam mo na genuine. Standard or exemplar. Yung QD kasi origin is hindi mo alam. Kaya mo kini-question yung document. Hindi mo alam. Yan. Tandaan nyo sa board exam, for example, always choose the best answer, buddy. Best answer. Kasi tama din to eh. Tama din naman to, pero best answer. May best answer. Kung wala yung correct answer, pag wala tamang sagot, choose the nearest. Pinakamalapit na tama. Yan, choose the nearest answer. Okay, sige. Anong klaseng standard yan? Okay. Today. Collected ko lang. Bravo. Bravo. Bravo sa araw-araw na gawain. Sagot is Burst pa. collected. Yan, collected or other term na collected? Contemporaneous, sir. Hindi. Contemporaneous yun. Yan. Procured. Kasi sabi kasi contemporaneous, ano yung contemporaneous document, buddy? Ginagamit din sa standard. Ginagamit naman sa standard, contemporaneous. Ginagamit din sa standard. Not more than 5 years. Same period of time pag contemporaneous. Before or not more than, not before or after, ilan? Not 5 years. more than before or after 5 years. 3 years after. Not more than or before 5 years. Sir, pwede ba sumali sa top yung retaker? Wala naman sa protocol ng PRC na hindi, wala sa protocol, alam ko wala eh. Wala sa protocol, wala sa rules ng PRC na bawal ang retaker. Alam ko wala. Possible, daddy, possible. Kasi pag sinabi mong bawal, that may rules eh. That may nagsabi sa rules ng PRC na bawal mag-top notcher yung retaker, parang wala. Wala akong nabasang ganun. No, di kaya hindi lang ako Ang nagbasa. deferred, sir. Wait, ano na ba? Ang deferred, sir. Ang deferred. Ang deferred. Pwede pa rin. Ibig sabihin, kailangan basahin natin yung, yung rules. Deferred, hindi ko alam ba, hindi ko sure. Kasi sa deferred kasi, isang area ka lang mag-sack, yun lang. Ibig sabihin, nag-take ka na dati. Kasi yung hybrid board exam, magkakaiba. Hindi mo pwede kumpara yung top 1 sa dati, sa top 1 sa ngayon. Hindi mo pwede kumpara na porket top 1 ka ngayon, mas magaling na yung top. Pwedeng maging mas magaling yung top 5 sa ngayon, kasi sa top 1 dati. Pwede, kasi magkakaiba ng exam. Tsaka magkakaiba ng takers. So, panahon namin, buddy, yun yung madaming 43,000 kami, buddy, ng exam. 43K na ipon. Ngayon yung mga takers ngayon, siguro nasa 22K na lang, no? 22K. May hindi pwede ikumpara, no? Yun nga sabi ko. Sa deferred naman, basahin. Kailangan mo siguro magbasa. Ang dami yung tanong, no? Na hindi ko alam, no? Sige, basahin natin yung rules ng PRC. Nasa rules yan, nasa rules. Sir, Hindi ko lang nalawak na, sir. Ano? Replay na lang po ako mamaya, sir. O sige ba, no? Sa mga tao dito. Sa mga may ginagawa sa may trabaho, replay na lang. Walang problema. Nililinisan na yung record. Sagot. Charlie, sir. Dictated standard. Sir. Requested or dictated sa rules. Very good. Dictated or? Very good. Requested.
Sa mga ano dyan, sa mga prospect, sa mga magagaling talaga diyan, sa mga magagaling talaga dito, sa mga advanced na sa tamang kamay kayo kay Boss, baka kasi reliable lahat ng notes natin. Pag sa tingin yung kabisado nyo na, maghanap na kayo ng ibang materials, maraming materials. Mas tingin nyo na kukulangan na kayo sa ano ni Boss ba. Pero it is enough to pass, kaya kitang ipasa. Pero pag top, sarili mo na yan, magbasa ka rin ng iba. Huwag ka lang mag-stick sa isa. No? Yan, sige, sagot. Question document. Question Charlie, sir. Oh, official document. Charlie. Charlie, sir. Charlie, sir. Charlie. O, ito na sinasabi ko. Among the following are classes of QD except Delta. Ancient document, sir. Delta, sir. para masabi mo na engine document ilang taon. Para masabi mo na More than 31 years old. More than 30 years. More than 31 years. Ilang 30 years lang. Hindi nababaan. Visible effect of bodily movement. Handwriting. Visible result. Yan. O, sagot. Basic lang pala yung QD, no? Basic lang. Release. For a movement. Very good. Skillful. Charlie. Gigil, ano? Galit na galit. Gustong manakit, no? O, sige. Elements of one's writing sufficiently unique no basis for individuality. Strong basis for individuality. Wala nga may Typical writing habits. Boris ba? significant writing habits. Mga batak na kasi set A ang iba ng bibilis, no? Speed reader. Sagot. Natural writing. Natural writing. Natural. Chicks, C. Alpha. Basic, no? Basic. Formal. Alpha. Kaya naman, pag ginawang situational examiner, no, hindi siya objective type. Hindi siya objective type question. Sa board exam kasi tatlo yung mga kasalamuhan yung tanong objective type question, objective. Ibig sabihin ng objective type, definition, verbatim. Ngayon ito, verbatim. Kung ano yung definition yung mismo tinanong, then meron tayong situational. Ito yung mas madami. Ginawang situational. Example ng situational question. Okay. For example, there is a Shopee delivery, no? Shopee delivery, no? Nakapapunta sa'yo, no? What is the usual class of signature will you apply or will you use? Careless. Filing the class. Diba? Yung ganun yung situational. Careless trigger. Yan yung for example, love letter, personal correspondence, mga pang-araw-araw na ginagawa mo, no? Kaya informal, mga ganun yung situational, ganun yung pinakamadami sa board exam. Iilan lang. To then meron tayong trivia. Ito mas pinakaunti. Trivia question. Yung mga, ibig sabihin ng trivia, bigla na lang sinulpot. Siguro sa mga current events, no? Sino yung current secretary DILG, no? Sino yung current secretary DILG? Secretary DILG, sino yung current? Parang ganun. Tapos, sino yung current chief PNP? Yan yung mga trivia. Sino yung current chief BJMP? Yan yung mga trivia. Ganito mga kasalamuhan yung tanong sa board. Example pang situational sa informal. For example, if you are now if you wanted to write a love letter from you if you wanted to write a love letter to your girlfriend, what? Diba? For a love letter, what is the common class of signature will you use? No, parang ganon.
Love letter na mga gano'n yan. Informal or cursory, pwede na yan dati. Yan. Sa autograph, o careless scribble. Mga sa ano ba sa last will. O anong gagamitin mo sa last will and testament mo? Formal. Hindi na yung isang walang situational. Kaya nga, ina-explain, kaya ang banat natin dito, pinapaintindi ko sa inyo yung definition para sa mga objective type, pinapaintindi ko sa inyo. Then binibigyan ko kayo ng mga situational, pinapaintindi ko sa inyo yung konsepto para pa Talaga. situational. Ano nga, press na ka na. Sagot? Related or forgery, sir. Bravo. Bravo, sir. Terminated. Bravo, sir. Skill for form of yan. Meron siya constant practice na pinag-practicean. Okay, methods of tracing, use of light, iniilawan sa likod. Charlie. Transmitted. Very good, very good. Projection or transmitted light process. Intention, gumagamit ng pressure. Dinidiinan mo. Carbon out lang, gumagamit ng carbon paper. Okay, sige, mga break mo na 10 minutes, baka di na i-stop yung recording. Ayaw.